Mga kamag-anak, nandito nga pala tayo sa ating maisan at ito nga ay harvestin na bukas ng gabi. So bukas ng gabi, bali 74 tsaka 73 days itong ating mais dahil dalawang araw nga ito itinanim dahil nga pinabasol natin. So alam naman natin na medyo matagal yung ganung process ng pagtatanim. Pero maganda naman yung tubo, makikita nyo naman dito sa may mais. So ito mga kamag-anak, ang variety nito, Sweet Fortune ng Ramco Seeds at ito nga ay 3 kilo. So ito mga kamag-anak, yung bunga nung ating mais, ayan. So, papakita ko sa inyo yung iba. Let's go! Ito nga po mga kamag-anak, yung bunga ng ating mais na naka-intercropping po dito sa may papaya. At ito naman po yung kabilang block na purong mais lang po yung nakatanim. Sa area po na to mga kamag-anak ay mahilab-hilab po yung bunga ng ating mga mais. At ito nga po yung part ng ating maisan mga kamag-anak na pinanghihinayangan ko kasi 12 tudling tong mahaba na naka-intercropping sa papaya na ang bunga ay puro buraot at talsik lang. Hindi ko nga alam kung bakit naggaganon mga kamag-anak. 2 beses rin naman siya pinatabaan at hindi naman siya natutubig pero yung sintomas talaga nung kanyang bagaso ay parang natubig siya at hindi napatabaan. Dahil harvestin na nga yung mais natin mga kamag-anak ay bumili na tayo ng pangmeryendang sopas. At ilang pirasong sako para lagyan ng segunda at ilang pa-order. Pagdating nga natin ng bahay mga kamag-anak ay ginayak na natin lahat ng panahog na ating gagamitin. At dahil nga kailangan na nating pumunta sa Tumana para magbantay ay si mama na yung pinagluto natin itong sopas na ipamimerienda natin sa mga namimitas. Nagpunta nga tayo dito sa ponduhan mga kamag-anak at dahil nga late tayo ay marami na silang natitinor at marami na rin nahahakot yung mga magkakariton. At dahil hindi pa nga luto yung sopas ng mga oras na to mga kamag-anak ay kape muna yung una nating dinala. At pagkatapos nga natin doon sa ponduhan mga kamag-anak ay lumusong na tayo dito sa Tumana para tingnan yung pag-harvest dito. So wala naman ibang tao mga kamag-anak, hindi na ako nagbantay. Ang ginawa ko na lang ay namulot ako ng mga naiiwan sa buntunan at naiiwan sa puno. At sa paglilibot-libot nga natin mga kamag-anak sa pangunguha nitong mga naiiwan ay nakapuno rin tayo ng isang sakong malaki. At ilang oras pa nga ang lumipas mga kamag-anak habang tayo namumulot ay nagulat na lang tayo nang bigla naman tayong nakatapak ng tae. So, eto na mga kamag-anak yung itsura ng ating papaya no, yan. After ma-harvest yung naka-intercrop na mais, ayan, lumitaw na oh. So ayan nga mga kamag-anak, 1:13 na ng madaling araw at nagbibilang na po tayo. Alas 3 na nga ng madaling araw mga kamag-anak at ito nga ipapakita ko sa inyo yung maliliit na bunga ng ating mais. So ito nga yung mga buraot at talsik na nakuha sa ating hinarvest. Yan yung bunga halos ng 12 tudling na pinakita ko sa unang video na maliliit yung bagaso na parang natubig pero hindi naman. Hindi ko alam kung dahil sa pataba na ginamit ko. Bali 3 magkakaibang brand nga ng pataba yung ginamit natin dyan. Pero lahat sila tripling 14. Hindi ko lang alam mga kamag-anak kung alin doon yung hindi nalusaw. After ngang ma-harvest ng mais natin mga kamag-anak, ayan, kinutkot natin yung mga puno ng mais. At kung makikita nyo nga napakarami pang butil ng pataba, ayan no, hindi man lang siya nalusaw. Nilagay natin yan 30 to 35 days lang. 5:40 na nga at malapit nang sumikat yung araw. Nakaalis na rin yung El Pateto. Naghahakot kami ng mga buraot at talsik para iuwi sa bahay. Mga kamag-anak, kaya mag-alas 7 na. So wala tayong tulog mula kagabi. Ayan, dire-diretso tayo. So ito, hinahakot na lang yung mga buraot papunta dun sa bahay. Then okay na. So mamaya na ako matutulog pagkatapos nito. Ayan, happy farming! Wow! 8:36 na nga ng umaga mga kamag-anak at dumating na nga rin yung mga buyer nitong tercera o buraot. Kaya naman binilang na namin at pinagsisilid na sa sako. Hanggang dito na lang po mga kamag-anak. Paalam!